po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kagaya ho ng nabanggit ay salamat sa Diyos na ang latest na bagyo ay hindi ho tayo nasentrohan. Pero sa kabila noon ay nahandun pa rin ang maraming ulan at hangin. At dahil ho dyan ay usong-uso ang karamdaman. And case in point or point in case ay marami tayong mga kapatiran na wala ho ngayon. Marami may ubo, may sipon at meron hong trangkaso. At dahil ho dyan ay talagang kitang-kita yung pangangailangan na maingatan ho natin ang ating kalusugan at napakaganda na meron tayong malusog na pangangatawan. At mahalaga ho ang malusog na pangangatawan sapagkat ang atin hong katawan ang ginagamit natin sa araw-araw, sa pagtatrabaho, sa paggawa ng mga gawaing bahay, pagpunta sa opisina, sa eskwelahan, at maging sa ating paglilingkod sa Panginoon ay ginagamit natin ang katawang pisikal na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya mahalaga na ingatan natin ang atin hong kalusugan. At kung mahalaga ho na ingatan natin ang pisikal na kalusugan, ay mahalaga rin ho na maging malusog ang atin hong paglilingkod sa Panginoon. Maganda na maging malusog in a sense na walang sakit, na walang depresya at masumpungan na walang mali sa atin hong paraan ng paggawa ng mga ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. At dito ho particularly sa mga talata na ating binasa ay nagtapos na si Apostol Pablo sa pagsasaysay ng mga aplikasyon ng dakilang kaligtasan na ginawa sa atin ng Panginoon. In a sense, dahil tayo ay ligtas na at niligtas tayo ng biyaya ng Diyos, paano tayo ngayon dapat mabuhay? And last Sunday, nakita ho natin ay yung kahuli-huli ang pinaalala ni Apostol Pablo na kailangan nating tanggapin ang isa't isa bilang mga mananampalataya na yes, meron pa rin ilang mga pagkakaiba maging sa spiritual maturity at ang kanyang admonition ay tanggapin ang isa't isa. Pero ngayon naman ho, sa passage na ating binasa ay nagsaysay si Apostol Pablo ng patungkol sa ministeryo na kanyang ginagawa at makikita ho natin dito na kung paano niya dinescribe ang kanyang paglilingkod, and from here we can look at certain things that could describe a healthy gospel ministry. A healthy gospel ministry. At ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. Every minister and every believer must strive to have a healthy gospel ministry wherever God has called us. Ang bawat lingkod, ang bawat mananampalataya ay kinakailangan magsumikap na magkaroon ng malusog na ministeryo ng Ebanghelyo saan man tayo tinawag ng Panginoon. Tayo muna ay manalangin, hingin natin ang tulong ng Diyos. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita na aming binasa. Salamat po na ito ang basihan ng aming pananampalataya. At Lord, ito rin, Panginoon, ang magandang basihan at halimbawa ng isang malusog na ministeryo ng Ebanghelyo. Tulungan mo nawa po ako, lalo na bilang pastor at mangangaral, at tulungan mo po kami bilang isang iglesia. Saan mo man kami tinawag, Panginoon, ay nawa, O Diyos, ay maging malusog na ministeryo ng Ebanghelyo ang aming mga buhay. Muli, O Diyos, ikaw po ang gumabay, mag-ingat sa amin at gamitin mong iyong salita upang turuan kami, palakasin kami at kung kinakailangan ay sawayin kami sa kasalanan. At lahat ng ito, Panginoon, maging ang mga wala pa sa pananampalataya sa Ebanghelyo ay kahabagan mo po at hinihiling namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So mabilis na review lamang po kung yung naaalala atin hong natalakay o ni-review mula sa chapter 1 hanggang chapter 11 ang patungkol sa napakatinding biyaya ng kaligtasan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mula sa chapter 12 naman hanggang chapter 15, last verse na pinag-aralan natin last Sunday, 15 verse 13, ay nilay-out dito ni Apostol Pablo ang mga praktikal na aplikasyon ng pagiging Kristiyano o paano mabubuhay ang isang mananampalataya. Last Sunday, nakita natin sa kanyang pagtatapos na tinawag niya ang mga mananampalataya sa pagkakaisa, sa pagmamahalan at sa pagtanggap sa isa't isa, lalo na bilang mga tunay na mga magkakapatid sa Ebanghelyo. If you remember, nag-focus tayo doon sa Romans chapter 15 verse 7 na kung saan ang sabi ni Apostol Pablo ito, kaya tanggapin ninyo
ang isa't isa gaya ng pagtanggap ni Kristo sa inyo para mapapurihan ang Diyos. So kung meron tayong maaalala mula sa Romans chapter 14 hanggang chapter 15, kung gusto nyong i-underline, kulayan, i-memorize itong verse number 7, ay ito yung nag-encapsulate doon sa halos dalawang kapitulo na ating pinag-aralan. Binigyang instruksyon ni Apostol Pablo ang lahat ng mga mananampalataya, malakas man o mahina, mature or nahandun man ng kakulangan sa maturity, na sila ay tumanggap sa isa't isa. Jews and Gentiles, sila ay dapat magkaroon ng pagmamahal at pagtanggap sa isa't isa. Bilang mga malalakas na mga hentil, ay kailangan nilang tanggapin ng kanilang mga kapatid na Hudyo na maaaring may kahinaan sapagkat ipinadala ng Diyos si Kristo bilang lingkod ng Ebanghelyo sa kanila at pagtupad sa mga pangako ng Diyos. At ang mga Hudyo naman na may kahinaan ay kailangang tanggapin ang mga hentil na kapatiran sapagkat sang-ayon sa mga salita ng Diyos sa Lumang Tipan, sila ay bahagi ng plano ng Diyos ng pagliligtas at mga bahagi ng mga taong pupuri sa Panginoon. So kung nasaan ka man doon sa dalawang yung grupo, kung may nahandun sa kategorya ng mahina o nasa kategorya ng malakas, ang obligasyon ng bawat isa ay tanggapin ang isa't isa. Now, ini-initiate Now dito ho sa mga bandang huling sulat ni Apostol Pablo, chapter 15 verse 14 hanggang chapter 16 verse 27, ay sinusulat ni Apostol Pablo dito essentially ang conclusion or pagsasara ng buong sulat na ito para sa mga taga-Roma. Makikita natin dito yung binasa natin, chapter 15 verse 14 hanggang 21, yung observation ni Apostol Pablo patungkol sa kanyang ministeryo. Chapter 15 verses 22 hanggang 33 ay yung mga aspirations niya or mga planuhin niya sa mga future na paglilingkod. And then sa chapter 16 verses 21 to 24, nahandun yung mga personal na pagbati ni Apostol Pablo. And then nahandun sa chapter 16 verse 25 to 27, yung concluding benediction. So again, could you imagine, salamat sa Diyos, this is bilang mangangaral ay isang malaking, kumbaga ay accomplishment sa akin to be able to go through the book of Romans verse by verse sa buhay ho ng atin hong iglesia. So again, chapter 15, verse 14 hanggang 21, narito ang obserbasyon ni Apostol Pablo at ilang mga komento niya patungkol sa kanyang ministeryo, particularly sa mga mananampalataya na taga-Roma and in general sa kanyang lahat ng at buong paglingkod bilang apostol ng Panginoon. At bilang mga Kristiyano na naglilingkod ngayon, hindi man tayo nasa opisina ng pagpapastor, ay kailangan at pwede tayong matuto dito sa malusog na ministeryo ng Ebanghelyo ni Apostol Pablo. Lahat ng Kristiyano ay dapat naglilingkod. Amen po ba? Lahat ng Kristiyano ay dapat naglilingkod. Nakita natin sa Romans chapter 12 verse 4, ang sabi ni Pablo, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay ano daw? May kanya-kanyang gawain. Ibig sabihin, walang bahagi ng katawan ni Kristo na walang gawain. Walang bahagi ng katawan ni Kristo na walang layunin. Therefore, ang bawat totoong Kristiyano, bawat bahagi ng katawan ni Kristo ay dapat merong ginagawa, merong ministeryo. Hindi necessarily dapat nasa likuran ng pulpito at nangangaral or merong Bible study. Kung yun ang panawagan sa iyo ng Diyos, dapat mong gawin yun. Pero kung hindi yun ang panawagan sa iyo ng Diyos or ang gifting sa iyo ng Panginoon, ay dapat mong alamin kung ano ang panawagan sa iyo. Kung hindi ka tinatawag na maging pastor, ang pagiging pastor ay pagiging unfaithful para sa iyo. Naiwan niyo yun? Kung hindi ka tinatawag talaga ng Diyos na maging mangangaral at hindi ka binigyan ng gift ng Panginoon ng pagiging mangangaral, ang pagsusumikap at pagpupumilit na tumayo sa likuran ng pulpito para mangaral ay hindi pagtatapat sa Diyos.
Ibig ko sabihin, kung naalala niyo sa Romans chapter 12, ang sabi ni Apostol Pablo, maglilingkod tayo sa Panginoon sangayon sa biyaya na ibinigay sa atin, sangayon sa kaloob or gifts na ibinigay sa atin. So ang punto ho ay ito, anumang ministeryo, again, kanya-kanya tayo ng gawain mga kapatid sa loob ng iisang katawan. Anuman ang gawain o ministeryo na ibinigay sa atin ng Panginoon ay kailangan ito ay maging malusog. It should be a healthy gospel ministry. Ito ay ministeryo na kaakibat, kaalinsabay at nakatutok sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At dito ho sa passage na ating binasa sa verses 14 hanggang verse 21 ng Romans chapter 15, we will see 5 characteristics of a healthy gospel ministry. Now, hindi ito lang ang katangian ng malusog na ministeryo ng ebanghelyo, pero definitely, ang 5 ito ay katangian ng isang malusog na ministeryo ng Ebanghelyo. So puntahan ho natin, number one. Ano ba ang mga katangian ng isang malusog na ministeryo ng Ebanghelyo? Number 1, there is an appreciation of God's grace in others, particularly in other believers. Merong pag-appreciate, merong pagkilala, merong konsiderasyon sa biyaya ng Diyos sa ibang mga mananampalataya. Pag binasa ho natin sa verse number 14, ang sabi ni Apostol Pablo ito, mga kapatid, lubos akong naniniwala na puno kayo ng kabutihan, may sapat na kaalaman, at marunong magpaalala sa isa't isa. Now, gusto ko lang hong i-preface yung ating punto ho dito sa pamamagitan ng pagsasabing merong totoong panganib sa ministeryo, lalo na sa ministeryo ng isang pastor, kagaya ni Brother Paul, na subukang gawin ang lahat ng bagay. Naalala ko ho, nagkukwentuhan kami minsan ni Sister Jonah, yung kauna-unang sports fest or sports fellowship na nasamahan niya. Dinidescribe niya si Brother Paul na paruot, parito, lahat. Walang, yes, alam ko may mga tumulong sa akin noon, pero kakaiba na ngayon kakaiba sa nakaraang 2 nating sports fellowship na talagang lagari, halos lahat. Ako nag-aabala, ako nagre-record, ako nagko-compute, and so on and so forth. Ni-describe nila Brother Daryl at ng mga kapatiran natin na bago sila dumating nung time ng pandemic, si Brother Paul mag-ooperate ng computer dyan, then tatakbo patungo dito, then tatakbo patungo doon, pag may problema, tatakbo. And then, ang problema ay nahandun ng kalagayan na may tukso na gawin ang lahat ng bagay. Again, mga kapatid, that is unfaithful. Bakit? Sapagkat ang bawat katawan o ang katawan ng Diyos o ang iglesia ay may iba't ibang mga bahagi. At kapag ginawa ng pastor ang lahat ng bagay, anong gagawin na lang nung ibang mga kapatiran? At ang punto ho dito, mga kapatid, makikita ho natin na handoon yung appreciation ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, sa biyaya ng Diyos sa kanila. Na ang sabi niya, mga kapatid, lubos akong naniniwala na na puno kayo ng kabutihan, may sapat na kaalaman, at marunong magpaalala sa isa't isa. Now, this is not a foolish confidence on the part of the Apostle Paul na hindi pa nakabisita sa kanila. Kung yung naalala, hindi pa siya nakakarating doon sa church at Rome. Pero paano niya nasabi? Pambihira, Brother Paul, hindi pa niya nakikilala yung mga kapatiran doon. Paano niya nasabing may lubos siyang pagkakatiwala na sila'y merong kabutihan at kaalaman at able silang magpaalala sa isa't isa? Well, makikita ho natin na yes, totoo na hindi pa siya napunta doon, pero may mga nakasalumuha si Apostol Pablo, mga manggagawa at mga mangangaral na galing sa church at Rome. Actually, pagdating sa chapter 16, marami siyang babatiin. Kung tama ang bilang ko, binati ni Apostol Pablo ang 26 na partikular na mga individual na kanyang kamanggagawa, and then meron pang 2 beses sinabi niya, and the brothers. So 26 plus
na mga kamanggagawa ang nakakasalamuha ni Apostol Pablo, kilala ni Apostol Pablo, at higit sa malamang nakakapagkwento kay Apostol Pablo kung anong klaseng mga Kristiyano ang nahandun sa church at Rome. Just for example, ang sabi sa Romans chapter 16 verse 3, "Ikamusta ninyo ako kina Priscilla and Aquila?" Familiar? Ito ay dalawang mag-asawang Kristiyano na talagang aktibo. Doon pa lamang sa Book of Acts na sila yung nagtabi kay Apollos at nagturo kay Apollos ng mas maayos na pagkaunawa ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So nahandun sila sa church at Rome. "Ikamusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila? Sila'y kapwa ko manggagawa kay Kristo." Verse 8, "Ikamusta rin nyo rin ako sa minamahal kong kaibigan sa Panginoon na si Ampliatus." Verse 9, "Kamusta rin kay Urbanus na kapwa ko manggagawa kay Kristo at ganun din sa minamahal kong kaibigan na si Stachys." Ang tindi ng mga pangalan nila, ano? Na ang punto ko ay ito, hindi blind confidence or wishful thinking ni Apostol Pablo para sa mga taga-Roma na sila'y may kaalaman, kabutihan at kakayahang magpaalala sa isa't isa. Kung hindi, ito ay galing sa input ng mga kamanggagawa na alam niyang tumatrabaho at matapat na naglilingkod sa church at Rome, and then also nagbabalita sa kanya sa mga kalagayan ng mga kapatiran doon. Kaya nagawa niyang sabihin na may lubos akong naniniwala na kayo ay puno ng kabutihan. Well, anong ibig sabihin ito? That means they are full of goodness. They have a good moral character. May kabutihan sila. Nahandon ang kanilang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Na ito ay definitely bunga ng banal na spirito o gawa ng banal na spirito sa kanilang mga buhay. Galatians chapter 5 verse 22 ang sabi, "Ngunit ito ang bunga na makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na spirito." Ano daw ito? Pag-ibig, kagalakan, kapangyarihan, pagtitiis, ano pa? Kabutihan. Isa sa mga bunga ng banal na spirito sa buhay ng isang tunay na mananampalataya ay ang kabutihan. Sa Ephesians chapter 5 verse 8, ang sabi ni Apostol Pablo ay ito, "Dati namumuhay kayo sa kadiliman pero ngayon ay naliwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na. Kaya ipakita sa pamumuhay ninyo na naliwanagan na kayo." So again, kung kayo ay nasa liwanag na at wala na sa dilim, ipakita daw sa pamumuhay. Hindi yung pamumuhay ang magdadala sa inyo sa liwanag, kundi dahil kayo nasa liwanag, dapat ipakita sa pamumuhay. Pagdating sa verse 9, "Sapagkat kung ang isang tao ay naliwanagan na, makikita sa kanya ang ano daw? Ang kabutihan." So isa sa mga gawa at bunga ng banal na spirito sa buhay ng isang taong totoong naligtas ay ang pagkakaroon ng kabutihan. So nahandun ang dalawang confidence ni Apostol Pablo, nahandun ang maraming mga kamanggagawa na naglilingkod sa church at Rome, at nasa kanila rin ang banal na spirito na gumagawa sa buhay ng mga Kristiyano, kung kaya't nahandun yung kanyang kumpiyansa na sila ay puno ng kabutihan. Hindi lamang sila puno ng kabutihan, kundi sila din ay may sapat na kaalaman. Sa ESV, ang pagkakatranslate, "They are filled with all knowledge." Hindi ibig sabihin na lahat ng kaalaman sa buong mundo ay nasa kanila, kundi pagdating sa pananampalataya, hindi sila malnourished. Pagdating sa pagkakilala sa Panginoon, ay hindi sila nagkukulang. They are mature in this area of the Christian life. Ang mga mananampalataya sa church at Rome ay may sapat na kaalaman. Now, lalo't higit sila may sapat na kaalaman sa Ebanghelyo. Kilala nila ang kanilang tagapagligtas. Nauunawaan nila ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya lamang ng Diyos kay Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Pero kung inyong naaalala, sa kabila ng sila'y may kasapatan sa kaalaman, meron pa rin bang differences? Meron pa rin. Naalala niyo sa Romans 14? Merong naniniwala na nagtatangi ng isang araw. Meron din nagsasabi na pare-parehong araw. Meron nagsasabi na pwedeng kainin lahat. Meron nagsasabi na ang pwede lang kainin ay
gulay. Pero sa mga ito, sinabi ni Apostol Pablo, sapat ang kaalaman. Ang gusto ko lang makita natin dito ay hindi kinakailangan o hindi necessarily dapat ay pare-pareho tayo sa lahat ng bagay para sabihing may sapat na kaalaman. Nahandoon ang kasaganaan ng katotohanan. Nahandoon ang mga kamanggagawa at masisipag na tagapagturo ng salita ng Panginoon. Pero sa kabila ng iyon ay meron pa ring mga pagkakaiba-iba sa loob ng iglesia. Why? Because naturally speaking, meron talagang mature at meron talagang immature. Merong mabilis sa paglago, maaaring merong mabagal sa paglago, pero hindi necessarily mean na ito ay kulang sa kaalaman. Hindi lamang sila sapat sa kaalaman, ang sabi ng salita ng Diyos, sila ay marunong magpaalala sa isa't isa. Sa King James, ang translation, able also to admonish one another. Dala-dala nito ang ideya na pwede silang mag-encourage, pwede silang magbigay babala, pwede silang magbigay ng payo sa isa't isa. Ito ay comprehensive na term pagdating sa counseling. Ibig sabihin, they are able to counsel one another. Kapag merong kapatid na merong problema, kapag merong kapatid na merong sitwasyon, kapag merong kapatid na merong pinagdadaanan, ay they are able to go to their side. Pwede silang umakbay at magbigay ng maayos, matuwid at biblikal na pagpapayo. Again, mga kapatid, napakaganda. Isa ito sa pangarap ko sa ating church. Nawa ang bawat isa sa atin ay merong kakayahang magpaalala at magpayo sa isa't isa. At syempre, ang ating pagpapayo ay hindi pagpapayo galing kay Boy Abunda o hindi pagpapayo. Sino ba mga sikat ngayon? Luma na si Boy Abunda. Sino ba ngayon? Vice Ganda. Lalo na hindi si Vice Ganda. Kung hindi, halimbawa, may lumapit sa iyong kapatid, may problema sa pag-ibig, you are able to go to the Word of God. Kapatid, sabi kasi ng salita ng Diyos ay ito. You are able to go to the Word of God. May problema ang kapatid, may challenge sa pamilya. Pwede mong sabihin, bro, pare, ang sabi ng salita ng Diyos, ganito. Kayang magpaalala sa isa't isa. Yes, sa mga mananampalataya, particularly, mayroong mga mananampalataya na may gift pagdating sa counseling, pero ito ay, they have that God-given ability to take God's Word at i-apply ito sa iba't ibang sitwasyon ng buhay, pero ito'y nagpapatungkol, yung sinabi ni Apostol Pablo, kayo'y marunong magpaalala sa isa't isa, ito'y pumapatungkol sa duty at responsibilidad ng bawat mananampalataya sa loob ng iglesia na magpaalala, mag-encourage at magpalakas o magpalakasan sa bawat isang mananampalataya. Anong punto? Ay isang makikita ho natin dito sa malusog na ministeryo ng Ebanghelyo ito na handoon ng pag-appreciate. Paul appreciates this. And in commending it, he encourages it. Na-appreciate ni Pablo na sila'y may karunungan, may kaalaman. Na-appreciate ni Pablo na sila'y may kabutihan. Ina-appreciate ni Apostol Pablo na sila'y may kakayahan na mag-counsel. Hindi sila sabi, hintayin niyo ako ang sasagot ng mga problema niyo. Kaya niyo yan. May sapat kayong kaalaman. Kaya niyo yan. Pwede niyong buksan ang salita ng Diyos at magpayo kayo sa isa't isa ayon sa sinasabi ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Ini-encourage niya ang mga mananampalataya. Ang isang iglesia o ang isang church na severely dependent on their pastor is not a healthy church. Hindi ko pangarap, mga kapatid, na sa lahat ng aspeto at sa lahat ng desisyon ng inyong buhay, itanong mo kay Brother Paul. May mga pastor na sinusubukang kontrolin ang bawat aspeto ng buhay ng mga mananampalataya. Sadly, may mga pastor na sila ang may hawak ng desisyon kung sinong pakakasalan ng mga membro ng kanilang iglesia. No. Ang goal ho natin ay maging mature enough ang mga mananampalataya na meron kayong kabutihan, meron kayong sapat na kaalaman, at merong kakayahang magpaalala sa isa't isa.
sang-ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. So number 1 na karakteristik ng isang malusog na gospel ministry, na handun yung appreciation ng biyaya ng Diyos sa ibang mga mananampalataya. Pangalawa, a healthy gospel ministry is makikita yung faithfulness to God's calling. Handun yung faithfulness to God's calling. Handun yung katapatan sa panawagan ng Diyos. Kanina, nabanggit natin na sa iisang katawan ay maraming bahagi. Na sa iisang katawan ay maraming bahagi at meron tayong kanya-kanyang gawain. Means, dito sa church natin, iba ang gawain ni Brother Paul, iba ang gawain ni Brother Aldrin, iba ang gawain ni Brother Carlo, iba ang gawain ni Brother Dave. May kanya-kanyang gawain. At saan man tayo gawain na inilagay at tinawag ng Panginoon, anumang parte tayo ng katawan inilagay ng Diyos, ang kailangan nating pagsumikapan ay maging tapat tayo sa kung saan tayo tinawag o inilagay ng Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 15, Romans chapter 15, ganoon pa man, sumulat pa rin ako ng walang pag-aalinlangan tungkol sa mga bagay na dapat ipaalala sa inyo. Now, nagsimula ang talata, ganoon pa man. Bakit? Ang sabi niya sa verse number 14, ako'y may kumpiyansa sa inyo, may kabutihan kayo, may kaalaman kayo, kaya nyo magpaalala sa isa't isa. Okay? Pero kahit na ganoon pa man, ina-appreciate ni Apostol Pablo yung biyaya ng Diyos sa kanila, ganoon pa man, sumulat pa rin ako. Kumbaga sa termino ngayon, nag-message pa rin ako, nag-email pa rin ako. Para bang ikaw yung boss sa opisina, ikaw yung manager, at alam kong, at may tiwala ako sa mga staff, tiwala ako sa mga empleyado na gagawin nila yung trabaho nila, pero ganun pa man, nag-email lang ako para paalalahanan kayo. Parang ganun yung katumbas, itong sinasabi ni Apostol Pablo. Ganun pa man, sumulat pa rin ako ng walang pag-aalinlangan tungkol sa mga bagay na dapat ipaalala sa inyo. Bakit? Dahil ipinagkaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus para sa mga hindi Hudyo. So nahandun yung kanyang confidence sa kanila. He is confident in them, pero sa kabila ng sa kabila ng yun, sumulat pa rin si Apostol Pablo sa kanila para sa mga aplikasyon ng mga katotohanan ng Ebanghelyo sa buhay nila bilang isang iglesia at bilang mga Kristiyano. Pinaalala pa rin sa kanila ni Apostol Pablo ang buhay Kristiyano na kailangang patayin ng mga kasalanan na nakatahan sa kanila. Pinaalala pa rin sa kanila ni Apostol Pablo na kailangang ipaglingkod sa kapatiran o sa iglesia ang mga kaloob ng Diyos o ang gifts na ipinagkatiwala sa kanila. Pinaalala ni Apostol Pablo sa kanila kung paano sila dapat tumugon kapag mayroong gumawa sila sa kanila ng mali. Render not evil for evil, sabi ng salita ng Diyos, but rather good. Be not overcome with evil, but rather overcome evil with good, sabi ni Apostol Pablo. Pinaalala ni Apostol Pablo sa kanila, kung yung naalala sa chapter 13, na dapat sila ay magpailalim, sumunod sa gobyerno. So merong mga bagay sa kabila ng kumpiyansa ni Apostol Pablo na sila ay may kabutihan, may kaalaman, at may kakayahang magpaalala o magpayo sa isa't isa. Pinaalalahanan pa rin sila ni Pablo. Bakit daw? Dahil sa ipinagkaloob ng Diyos sa akin. Ano ba yung pinagkaloob ng Diyos kay Pablo? Na maging lingkod ni Kristo Jesus para sa mga hindi Hudyo. Ito yung partikular na panawagan ng Diyos kay Apostol Pablo. Out of all the apostles, may namumukod tanging opisina o apostolic office si Apostol Pablo. Ang sabi niya sa verse 13 ng Romans chapter 11 verse 13, ngayon ito naman ang sasabihin ko sa inyong mga hindi Hudyo, sa mga Gentiles. Ginawa akong apostol ng Diyos para sa inyo. At ikinararangal ko ang tungkulin ko. I am an apostle to the Gentiles, ang sabi ni Pablo. So siya ay siya ay apostol. Ibig sabihin ng apostol ay sent one or a sent messenger.
Kagaya nila Apostol Pedro at iba pang mga apostol, pero may partikular, may pamumukod tangi si Apostol Pablo na unique na panawagan ng Diyos sa kanya. He is an apostle to the Gentiles. Now, paalala lamang po, hindi tama ang katuruan na sinasabing, well, si Apostol Pablo lang ang apostol para sa mga hentil, then therefore, ang dapat lang nating pakinggan ay si Apostol Pablo at huwag na nating bigyan pansin ng sulat ni Apostol Juan o at ni Apostol Pedro. No, hindi yun ang ibig sabihin nito. The church at Rome, so yung iglesia na sinulatan ni Apostol Pablo, ay isang iglesia na may magkahalo na mga tao. May mga hentil at may mga Hudyo na mananampalataya. At ano ba si Pablo? Ano ba siya? Hudyo o hentil? Siya'y Hudyo. At kung sa church ay merong mga Hudyo at merong mga hentil, sino ang mas masarap kakwentuhan? Kung ikaw ay Hudyo. Siyempre kapwa Hudyo. Sino yung mas natural mong kapalagayang loob? Sino yung mas natural mong, sabihin natin, sino yung mas natural mong hihiligan? Yung kapwa mong Hudyo, para bang Pilipino, pag napunta sa ibang bansa, sinong sasamahan mo? Kapwa Pinoy. Sinong kakausapin mo? Kapwa Pinoy. Pag merong usapin, kanino ka papanig? Kapwa Pinoy. Ako, ho? Pero pagdating dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, hindi siya pumanig sa mga kapwa Hudyo. Hindi ko rin naman sasabihin at hindi ko ibig sabihin na siya'y pumanig sa mga hentil at the expense of the Jews. No. Ang punto ito, ginawa niya ng tapat ang panawagan ng Diyos sa kanya. Particularly ang panawagan ng Diyos sa kanya bilang isang lingkod ni Jesus, ni Kristo para sa mga hindi Hudyo. Now, i-apply ho natin dito sa ating church or sa church particularly. Ako ho ay nagkaroon ng pagkakataon na bumisita noong panahon, parang tagal sa Amerika. Naalala ko, nung first 2 months namin nag-stay, first 2 months ko nakabisita sa Amerika, sa East Coast kami lumagi at merong mga churches, may mga Baptist churches na ang tawag ay black churches. Pag sinabing black churches, pagpasok mo doon, lahat ng Baptist doon ay mga itim. Meron naman mga churches na white churches na lahat ng members doon ay mga puti. Hindi dapat ganun. Bakit? Dahil iisang katawan. At dito sa Roman Church, meron mga Hudyo, meron mga hintil. At hindi ibinukod ang mga hintil at hindi ibinukod ang mga Hudyo, kundi sila ay magkasama at ang utos ng Panginoon ay dapat tanggapin ang isa't isa. Now, gawin natin mas localized. Merong danger. At sa biyaya ng Panginoon dito sa JCBC, sa biyaya ng Panginoon, at least wala akong napapansin. Pero kung meron man ho kayong mapansin, kailangan natin yung sawayin. Na merong danger na, kami Tagalog kami. Kami Bisaya kami. Nawa, wag maging ganun dito sa church. Dahil Tagalog man o Bisaya ay iisang katawan kay Kristo. At bilang pastor, kung ako'y magiging tapat sa aking panawagan, hindi ako pro-Tagalog dahil Tagalog ako. Hindi naman ako dapat maging pro-Bisaya dahil sa asawa ko. Bilang tapat na pastor, mamahalin ko ang buong iglesia, Tagalog man o Bisaya. At ang punto ko rito ito, anuman ang panawagan sa atin ng Panginoon, si Apostol Pablo ay tinawag ng Diyos bilang apostol sa mga hindi Hudyo o sa mga hentil at naging tapat siya doon sa panawagan ng Diyos. Ang sabi niya, naglilingkod ako sa kanila na tulad ng isang pari na ipinapangaral ko ang magandang balita ng Diyos. At hiniram ni Apostol Pablo dito yung larawan sa lumang tipan, yung larawan ng isang priest na kung saan siya ang may gawain na siya ang nagkikitil ng buhay nung hayop na iaalay at siya ang maglalagay doon sa altar.
At sino ang alay na ilalagay o ihahandog ni Apostol Pablo? Ang sabi niya, naglilingkod ako sa kanila na tulad ng isang pari na ipinapangaral ko ang magandang balita. Verse number 16, ang sabi niya, at ipinapangaral ko ang magandang balita ng Diyos, ginagawa ko ito para maging handog sila na katanggap-tanggap sa Diyos. So sino ang pari? Si Pablo. Sino yung handog? Ang mga Kristiyano na kanyang pinagmiministeryohan. Sa madaling salita, ang sinasabi ni Apostol Pablo, siya ay tapat sa kanyang paglilingkod. Siya ay tapat sa panawagan ng Diyos sa kanya. Na parang isang pari sa lumang tipan, isang priest doon sa temple sa lumang tipan, siya ay tapat sa kanyang paglilingkod. At dapat yung hayop na iaalay ay hayop na walang bahid dungis. At sa kanyang pagsusumikap ng iglesia ng Diyos, ang mga mananampalataya ay iharap sa Panginoon na malinis, siya'y tapat sa gawain na yun. Tapat siya sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi niya kinukompromiso ang mga katotohanan ng Panginoon. Hindi kagaya ng maraming mga churches ngayon at maraming mga mangangaral sa panahon natin ngayon na para maiwasang ma-offend ang mga tao ay kanilang itatago ang mga katotohanan. Nagiging tahimik sila pagdating sa issue ng mga kasalanan. Hindi nila ipinapangaral na si Jesucristo lamang ang tanging daan sa kaligtasan. Bakit? Maraming ma-offend. Again, ang punto ho dito ay naging tapat si Apostol Pablo sa gawain na kung saan siya ay tinawag ng Panginoon. Bakit niya ginawa ito? Ang sabi niya, ginawa ko ito sa verse number 16, ginawa ko ito para maging handog sila na katanggap-tanggap sa Diyos. Anong punto? Ang focus ni Apostol Pablo ay una, maluwalhati ang Diyos at pangalawa ay makapaglingkod ng tapat sa mga tao ng Diyos. Hindi para sa pera, kung hindi para sa kabanalan ng mga mananampalataya. Hindi para sa mga material na pagpapala o sa mga kagimbal-gimbal na mga himala, kung hindi ang layunin niya ay maging tapat sa panawagan ng Diyos sa kanya at ang layunin niya ay maluwalhati ang Diyos sa pagganap nito. Now, i-apply ho natin. Hindi tayo kagaya ni Apostol Pablo. Meron ba ditong tinawag na maging apostol? Meron ba ditong tinawag na maging apostol sa mga hentil? Wala. Pero maniwala kayo mga kapatid, lahat tayo ay tinawag. Lahat tayo ay may kanya-kanyang gawain. Lahat tayo ay may gifts. At dapat tayong lahat ay maging tapat. Saan man tayo tinawag ng Panginoon. Bilang isang individual na Kristiyano, maging tapat tayo sa ating relasyon sa Diyos. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos ngayon sa kalagayan mo bilang isang estudyante, maging isa kang tapat na Kristiyanong estudyante. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos bilang isang profesional, maging tapat kang profesional. Kung tinawag ka ng Diyos bilang isang maging asawang lalaki o isang asawang babae, maging tapat kang asawang Kristiyano. Kung tinawag ka ng Diyos para maging magulang, pinagkatiwalaan ka ng suplingo ng anak, maging tapat tayong magulang na Kristiyano sa harapan ng Panginoon. Ikaw man ay empleyado, ikaw man ay may negosyo, o bilang isang bahagi ng lokal na iglesia o miyembro ng lokal na iglesia, sa amang propesyon, tinawag ka ng Panginoon. Kung ikaw ay misis sa loob ng tahanan at tinatawag na housewife, maging tapat kang Kristiyanong housewife. Saan man tayo tinawag ng Panginoon? At sa isang iglesia lalo na, gamitin natin na may pagtatapat ang mga kaloob ng Diyos sa atin. Well, pangatlong katangian. So, una, ang isang malusog na gospel ministry ay mayroong appreciation ng biyaya ng Diyos sa iba. Pangalawa, ang isang malusog na gospel ministry ay tapat or may faithfulness sa panawagan ng Diyos or sa God's calling. Pangatlo, ang isang malusog na gospel ministry ito ay nakadepende sa banal na Espiritu. Dependent upon the Holy Spirit.
Ang sabi ni Apostol Pablo, kung babasahin natin muli yung verse 16 sa bandang dulo, kung simulan natin, na maging lingkod ako ni Kristo Jesus para sa mga hindi Hudyo, naglilingkod ako sa kanila na tulad ng isang pari na ipinangangaral ko ang magandang balita ng Diyos. Ginagawa ko ito para maging handog sila, nakatanggap-tanggap sa Diyos. Anong sabi? Na itinalaga sa Kanya sa pamamagitan ng ng banal na Espiritu. Sa ESV, ang translation na ito, so that the offering of the Gentiles may be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. Nahahandoon ang pagsusumikap ni Apostol Pablo, nahahandoon yung pagsusumikap niya sa pagtuturo, pagsusumikap niya sa pagpapaalala, pagsusumikap niya sa pagiging apostol at pastor sa mga mananampalataya. Pero sabi niya, they are sanctified by the Holy Spirit. Yes, nagsusumikap si Apostol Pablo. Siya ay nagtatapat sa kanyang panawagan bilang isang apostol. Tapat siya sa pangangaral, tapat siya sa pagtuturo para ang mga mananampalataya maging katanggap-tanggap na alay sa Panginoon. Pero ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng pagtatalaga o pagbubukod ng banal na Espiritu. It is sanctified by the Holy Spirit. Kung naalala niyo sa mga dati nating pag-aaral, ibig sabihin ng word na sanctified is to be set apart. Particularly, yung word na sanctified is to be set apart for a certain purpose. Para bang it is sanctified unto the Lord. Parang yung mga Levites, hindi sila pinamanahan ng lupa. Why? Because they were sanctified for the service of the temple. Binukod sila, itinalaga sila para sa gawain ng, hindi sila para magtanim sa lupa, kundi sila ay para maglingkod sa templo. They were sanctified. Anong sabi ni Apostol Pablo? Yes, nagle-labor siya. Ang tindi ng kanyang pagsusumikap para turuan, para pangaralan, para iharap sa Diyos ang mga mananampalataya bilang banal. Pero ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng pagtatalaga o pagbubukod ng banal na Espiritu. And si Apostol Pablo, all throughout his ministry, nire-recognize niya na hindi siya, kundi ang banal na Espiritu talaga. Actually, dito sa chapter 15 ng Romans, verse 19, chapter 15, verse 19, ang sabi, sa tulong ng mga himala at kamanghamanghang mga bagay na gawa ng kapangyarihan ng ng banal na Espiritu. Dahil bilang isang apostol, sabi ni Pablo, ginagawa niya rin ang mga marka o tanda ng isang apostol. At kinikilala niya yung mga kapangyarihan na yon, nagpapagaling at iba pang mga himala, ay hindi sariling kapangyarihan nila, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 6, ang sabi ni Apostol Pablo ito, 1 Corinthians 3, verse 6, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ano daw? Ngunit ang Diyos ang siyang nagpatubo. Again, nagle-labor ba sila? Yes. Magtanim ay di biro. Mga kapatid, ang magpastor ay di biro. Pero hindi nakasalalay sa magsasaka, kundi nasa Diyos na nagpapatubo. Buong pagsusumikap man ng pastor, walang binihi, natutubo, hiwalay sa gawa at biyaya ng Diyos. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15 verse number 10, ngunit dahil sa awa ng Diyos sa akin, naging apostol ako at hindi nasayang ang biyayang ipinagkaloob niya sa akin dahil higit akong nagpagal kung iahambing sa ibang mga apostol, bagamat ito'y sa pamamagitan ng tulong ng Diyos at hindi sa aking sarili lamang. But by the grace of God, I am what I am. Ang sabi ni Pablo, yet not I, but the grace of God which was with me. So kung sakali man na sa biyaya ng Diyos na ikaw ay nag-Bible study o ikaw ay nag-share ng gospel or kung pastor man na nangaral at nandun ang epekto, nandun ang pagbabago ng buhay ng mga mananampalataya, nandun ang pagliligtas ng Panginoon, o wag nating tapikin ang ating sariling balikat. Ating kilalanin lagi na ito ay biyaya at gawa ng banal na Espiritu ng Diyos. Again, bakit nababago ang buhay ng mga members ng church? Hindi dahil sa husay ni Brother Paul. Husay ko, mga kapatid. No. Nakakakilabot na isipin yun.
kung hindi yung gawa ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos. It's the Holy Spirit who takes the truths of the Word of God. Ang banal na Espiritu na kinukuha, ginagamit ang mga katotohanan ng salita ng Diyos at inia-apply sa buhay ng mga mananampalataya. Ano man ang ating ministeryo, dito muna tayo magtatapos for the lack of time. Pero ano man ang ating ministeryo dito sa iglesia, o saan man tayo tinawag ng Panginoon, hindi man formal na ministeryo sa loob ng church, maaring may ministry ka sa labas, meron kang gawain na kung saan tinawag ka ng Panginoon, ating gawin ito ng merong buong pagsusumikap. Yes! Labor more abundantly than all. Magsumikap ka. Pero again, ating kilalanin at ating alalahanin na ito ay dahil sa biyaya lamang ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. So ito ang ikatlong karakteristik ng isang malusog na ministeryo ng Ebanghelyo. A healthy gospel ministry is dependent upon the Holy Spirit. Saan man tayo tinawag ng Panginoon, ano man ang gawain. Again, bawat bahagi ng katawan ay may gawain. Pero dito nakasalalay sa lakas natin. Ito ay nakadepende sa gawa ng banal na Espiritu sa pamamagitan natin. At nawa sa biyaya ng Diyos, sa man na tayo tinawag bilang mga mananampalataya at bilang bahagi ng iglesia, tayo ay dumepende at umasa sa kapangyarihan at pagkilos sa banal na Espiritu sa ating mga ministeryo. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa halimbawa ng apostol na ito. Salamat, O Diyos, nakita namin nandun ang kanyang appreciation sa biyaya at pagkilos mo sa mga mananampalataya. Nawa, tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang tumingin sa aming mga sarili, na hindi lamang umasa sa aming mga sarili, kundi, O Diyos, ma-appreciate at asahan ang biyaya mong gumagawa at kumikilos sa mga mananampalataya. Na ini-equip mo ang iyong mga mananampalataya upang maging instrumento rin sa iyong iglesia. Tulungan mo po ako bilang pastor, tulungan mo po kami, Panginoon, bilang isang iglesia, na kami, Panginoon, ay matutong mag-appreciate sa biyaya mo sa iba. At gayon din, Panginoon, salamat sapagkat kasama namin ng banal na Espiritu na nandoon, Panginoon, ang kanyang paggabay, ano ng kanyang pagbibigay kapangyarihan, dagdagdag ng pananampalataya. At kami ay lubusan nakaasa ka sa Kanya upang magawa namin na may katapatan ng ministeryo na kung saan kami ay iyong tinawag. O Diyos, tunay kami ay bahagi ng katawan at bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain. Tulungan mo po nawa ang mga naririto, O Diyos, na maaaring sa kanila hindi pa rin malinaw kung anong gawain na yung iniatang o tinatawag sa kanila. At nawa, O Diyos, ay tulungan mo po kami bilang isang iglesia na magkatuwang-tuwang, magkasama-sama na maglingkod sa iyo at nagbibigay luwalhati sa iyong pangalan sa pamagitan ng banal na Espiritu. And Lord, as we go to our observance of the Lord's Supper, tulungan mo nawa kami na tunay na maalala ang aming Panginoong Hesukristo. At ito'y magdagdag ng init sa aming pananampalataya at pagmamahal sa Kanya. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.